Tinamaan na naman ng malakas na ulan ang ilang lugar sa bansa dahil pa rin yan sa habagat. Bukod pa dyan ang namuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang detalye ihahatid po ni Amor La Rosa ng GMA News Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Ayun na nga, babad na nga sa epekto ng habagat ang malaking bahagi ng ating bansa. Magtatagal pa yan lalo't may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo at magpalakas na naman dito sa habagat. Huling namataan ang low pressure area sa layong 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa pag-asa, may chance itong maging bagyo sa mga susunod na araw at kung sakaling matuloy ay tatawagin po ito na Bagyong Neneng. Posible itong maging bahagi ng tinatawag na monsoon trough, isang mas malaking system kung saan mababa po yung pressure at bahagi rin yan itong southwest monsoon o yung habagat. Sa latest outlook naman ng pag-asa, mababa po ang chance nitong mag-landfall dito sa Pilipinas. Pataywan po kasi yan, pero kahit walang landfall dito sa atin, posible pong mahagip ng direktang epekto nito itong bahagi po ng Batanes. Pero hindi lang Batanes ang dapat maging handa dahil habang umaangat o tinutumbok po niyan itong Taiwan, hahatakin nito lalo yung hanging habagat na magpapaulan pa rin dito sa atin. Pero isang senaryo pa lang po yan. Meron ding isa pang senaryo kung saan may isa pang bagong sama ng panahon na mabubuo naman dito sa may West Philippine Sea. Alin man po sa mga ito yung matuloy bilang bagyo, palalakasin pa rin ito yung habagat na patuloy pong magpapaulan ngayong linggo, lalong-lalo na dito sa Luzon at pati na rin sa bahagi po ng Western Visayas. At nakikita po natin dito sa ating wind map yung possible na paghatak noong mga sama ng panahon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may chance po ng ulan dito yan sa may Ilocos Region kasama ang La Union at pati na rin ang Pangasinan. Ganon din po dito sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mindoro Provinces, northern portions ng Palawan at pati na rin dito sa Bicol Region. Pagsapit po ng hapon at gabi, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. Kitang-kita po natin, natatakpan ng mga kulay. Ibig sabihin po niyan, yan po yung posibleng maranasan mga pag-ulan, malawakan o pwede po yan ay pabugso-bugso o halos tuloy-tuloy. Mas malalakas nga po at mas widespread na yung mga pag-ulan, kaya maging alerto sa mataas na banta pa rin ng mga pagbaha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos buong araw po ulit ang tsansa ng ulan bukas. Pwede may mga break pa rin, hihinto po saglit pero bubuhos na naman kasabay po ng malakas na hangin after ng ilang oras. Sa Visayas at Mindanao, concentrated po yung mga pag-ulan dito yan sa Western Visayas kasama ang Negros Island Region at meron din tayong nakikita ng mga kalat-kalat na ulan sa Samar and Leyte provinces. Ganyan din po ang inaasahan sa hapon pero meron na rin mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ganun din sa Caraga Region. May mga malalakas na ulan dito po yan sa Antique, yan po ay epekto rin ng habagat. Mga kapuso, mataas ang tsansang halos buong linggo na naman ang mga pag-ulan na dala po ng habagat kaya ingat po at palagi mag-monitor ng advisories o warnings ng pag-asa. Ngayon, kung babalikan po natin yung outlook ng pag-asa, meron pa dito sa labas, meron pang isang namumuong bagyo sa Pacific Ocean. Posibleng lumapit din po yan o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility next week. Pero dahil masyado pa namang malayo, pwede pa pong magkaroon ng pagbabago, kaya tutok lang sa updates. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.